Hindi ba? Opo. Kung hindi pinahiram, kinuha sa pilitang kinuha ni Gutesa para sa ganun ay magkaroon ng tatak ng tricycle. Palihim niya lahat ginawa yun. Hindi ba? Oo. Parang ang hirap paniwalaan ah. Ngayon, Oo. kung halimbawa hindi nga pirma nung abogada, maaaring hindi niya nga pirma, pero Oo. ang pinakatotoo rito, Oo. meron kang itinalagang tao dyan Oho. na kinasangkapan mo, kausap mo, palagian, sapagkat nandun na sila sa Book 8 eh. Opo, pang 8 libro na nga po nila, Sen. Oo. Isipin mo na lang, yung Book 1 halimbawa, 1,000 na lang Ang pahina, ang pages. 1,000 dokumento na lang yun. Oo. Sa mga tweet, yung Book 1, meron ng 1,000 documents ang nanotaryo nila. Oo. Nung Book 2, 2,000 na. Oo. Nung Book 3, 3,000. Book 4, 4,000. Book 5, 5,000. Book 6, Book 8 na eh. Opo. So papalapit na sa 8,000 documents eh. Sino yung pumipirma roon na itinalaga mo? Kung hindi man ikaw ang talagang pumirma roon. Oho. Dapat bali na, ngayon, ito naman Blue Ribbon Committee, hindi man lang nila tinatawag kung sino yung taong nandoon. Opo. Di ba? Paano nakuha ni Gutesa? Sino yung nagpahiram kay Gutesa nung dry seal o kaya yung stampad? Oho. Kung a-assumein natin na si Gutesa lahat ang gumawa ng lahat ng ito. Totoo. Sino pong nagpapanotaryo sa ating bansa ngayon? Oo. Pumunta po kayo sa mga lugar na kung saan meron pong City Hall. Halimbawa, Quezon City Hall. Kaya RTC, ano, O yan. kaya sa Manila. Oho. Hall of Justice. mga ganyan. Napakarami po niya nakapaligid dyan. Oho. Lahat po na nagpapanotaryo, dyan pupunta, dyan tutungo yan. May dala-dala silang papeles nila at yan ang ibibigay dun sa kung sino man ang makakaharap niya ron. Tama. At magtatatakan lahat yung ilan yung dokumento niya at saka siya magbabayad. Meron bang isa sa kanilang nagpapanotaryo ang magpipilit na sabihin na bago siya umalis, Sir, ma'am, Oho. pasensya na po, bago ako umalis, ay gusto ko pong malaman kung kayo po talaga yung pumirma rito. Kayo po ba yung, kasi po nakalagay rito, Attorney Espera. Ayan, Kayo po ba ito? Kayo po ba ito? Tila binabalak nga umano ng tandem ni Lacson at Soto na wasakin ang testimonya at pagkatao ni Retired Sergeant Orly Gutesa matapos nga nitong pangalanan kamakailan ang dating House Speaker na si Martin Romualdez at si dating Ako Bicol Party List Representative na si Saldico na kung saan sila rin anya ang nagdi-deliver ng limpak-limpak na pera sa mismong bahay ng mga ito. Subalit ni isa sa mga pinangalana ni Gutesa ay katakatakang hindi man lang anya inimbitahan sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kahit pa napakarami ng ebidensya na nagpapatunay na sila ang mastermind sa malawakang anomalya sa mga flood control projects. Ayon kay Marcoleta ay tila halata na anya masyado ang ginagawa ni Lacson at Soto na pagprotekta kay Romualdez at Saldico. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Hindi pa nga natin natutukoy kung sino ang malalaking taong nasa likod nitong maanumalyang pagpapaglalatag ng mga flood control projects. Oho. Ay sari-sari ng naglalabasan. fake news ang naglalabasan. Parang merong deliberate na attempt talaga dyan na Oho. pagtakpan talaga ito. Oho. Ako nakikita ko eh. Sa social media, Sen, tsaka sa media, ang tawag dyan pinaproject, di ba? Mukhang pinaproject kayo na ganito po ang ipinta sa tingin ng ating mga kababayan. Tama ka, pero kasama yun doon sa grand design eh. Merong grand design. Talagang to malalim protect po and cover up. Oho. Oh. Meron akong 5 natukoy na mga pamamaraan kung paano nila i-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Yung mga okay malalaking po. tao sa likod ng maanumalyang yan. Una, yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy, okay. Hahanap sila ng kung sino yung mapagbalingan nila. Ang napagbalingan nila ngayon, sapagkat wala rito, ay yung dating Congressman Saldico. So, gusto nila doon lang matuon, doon lang ma-focus ang usapin. So yun ang magiging scapegoat nila? So, parang kapag yun ang nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede, Sana kung ma-establish natin, Yun ang hanggang storya. doon lang. Okay. Kaya lang, nagsisisigaw ang mga ebidensya. Oho. Nagsisisigaw at lumalantad, naghuhumiyaw Opo. ang mga Katotohanan. Oho. sentimiento na hindi lamang kay Saldico eh. Oh. So kapag halimbawa nagawa nila na si Saldico na lang, yun ang scapegoat strategy. Okay, oho. Kasi tingnan mo, meron ako nabasa na isang affidavit Opo. na isinabit sa ICI. Yung ICI, ito yung Independent Commission for Infrastructure. Yes po, oo.
isang malaking tao na inimbita doon Oho. at pinagsubmit siya ng affidavit. Oho. Kapag binasa mo yun din, nilaglag si Saldico. So talaga. So doon, lilitaw doon, Oho. talagang scapegoat. Ang sasabihin niya, maihinuha mo kung sinong tinutukoy ko rito. Opo. Wala po akong kinalaman dyan. Maaaring ako po ang pinakamataas doon sa Ahensya na yun. institusyon na yun. Opo, oo. Ngunit wala akong kinalaman doon sa ginagawa ng mga chairman. Lalong-lalo na yung chairman ng Appropriations Committee. So makikita mo, merong direction talaga yung scapegoat strategy. Opo. Gusto nilang papaniwalain ang mga Pilipino, mga kababayan natin, na hanggang doon lang. Nako. So kapag ka naipagtagumpay nila yon, teka muna, may maliligtas ngayon. Maraming ma-absuelto, parang dating, gano'n. Sa akin kasi, hindi. Sinabi ko, kinakailangan matukoy natin kung sino talaga Oho. ang pinakautak, pinakaugat ng lahat ng ito. No? Tapos susunod, undermining the whistleblower. Ayan. Okay, oho. So, parang minamaliit nila. Ang daming Sen, nag-whistleblower, di ba? minamaliit nila yun, oo. Oo, ngayon, mamaliitin nila ngayon. Ang pinaka-classic na example ay yung Orly Gutesa. Yan, opo. Ayan, di ba? Opo. Kasi ang importansya ng sworn statement ni Gutesa, siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yon na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Opo. Yun ang distinction. Kaya medyo nakulantang sila ron. Oho. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Ma-undermine, totoo nga. Oo, nakita mo, nag-umpisa sila sa notaryo. Yan. Oho. Tingnan mo, may nagsabi pa maski na sa Blue Ribbon Committee, talagang ikinagagalak nila yung gumawa ron ng pagsisiyasat yung presiding judge Manila. ng Maynila. Opo. Napatunayan daw na talagang peke yung Pirma ni Ispera. pirma ni nung abogadang nagnotaryo. Oho. O pagkatapos na nila ma-establish nila yon, fraudulent yung statement. Sinundan ng gano'n. Oo. Oho. Unang-una, hindi man lang nila pinag-isipang mabuti, maaari ngang hindi pirma yun nung inaakala ni Gutesa na nagnotaryo sa kanyang dokumento. Mulat sa pool naman, talagang peke yung pirma, hindi talaga Oo. yung attorney. Oho. Pero hindi man lang nila sinikap na puntahan. Pwede naman nilang puntahan Ituturo naman sa kanila. Saan ba kayo nagpanotaryo? Para makita natin, sino ba yung nandyan? Yan. Kung oho. hindi yung pumirma, sino yung nandyan? Oho. Hindi kasi hindi natin pwedeng tanggapin sapagkat pinaka-imposible yun na si Gutesa, siya yung mismo nga hanap ng mga libro nung nagnonotaryo para makita niya Yung huling kung anong pahina, ilalagay niyang document number. Yes po. Makukuha lamang yun doon sa pinaka-libro nila Yung notarial register nila, sunod-sunod yun magmula sa number 1, 2, 3. Sa pagdaan ng panahon, dadami yung nagpapanotaryo. Opo. Doon sa panahon na si Gutesa ay pumunta ron, nasa 500 plus na yun Opo, pati Halimbawa lang, yung pinanotaryo ni Gutesa ay number 522 na yun. Opo. Page sa limbawa 125. Saan makikita ni Gutesa yun kung hindi sa mismong libro nila na nandun sa loob ng kanilang opisina? Tama. Oho. Pagkatapos, dinakita ko naman rin Ni Gutesa yun, nakita no? ni Gutesa. Oho. Palagay mo, nagkaroon ng milagro, nakita ni Gutesa yun. Yan. Saan niya kukunin yung stamp pad? Ayun, Para hindi i-stamp natatatak. niya doon sa Oo. pinakahuling bahagi Oo. para lumitaw lahat yung notarial details. Oo. At saka yung sa lugar ng nagnonotaryo Yung kasi dahil Maynila yon, merong isang maliit na stamp na kailangan itatak din, opo. tapos itatatak mo Manila. Nakuha uli ni Gutesa yung gano'n. Nako, oo. Naitatak ni Gutesa. Oo. Pagkatapos, nakita pa ni Gutesa kung nasaan yung dry seal. Yung dry seal ng attorney. Nako. At siya mismo yung nag-dry seal ng gano'n. Ano? Yan, oo. At saka niya ipinirma halimbawa. Oo. Kunwari si Gutesa na lang ang Ang gumawa ng lahat ng yun. Oo. paano magagawa ni Gutesa na hanapin yung notarial register ng taong sumisinop doon? Opo, meron mo yun. Merong custody doon sa libro na yon. Paano pinahiram sa kanya kung pinahiram man yung, di ba? Opo. Kung hindi pinahiram, kinuha sa pilitang kinuha ni Gutesa para sa ganun ay magkaroon ng tatak at dry seal. Palihim niya lahat ginawa yun. Di ba? Oo. Parang ang hirap paniwalaan. Ngayon, Oo. kung halimbawa hindi nga pirma nung abogada, maaaring hindi niya nga pirma, pero Oo. ang pinakatotoo rito, Oo. meron kang itinalagang tao dyan Oho. na kinasangkapan mo, kausap mo, palagian, sapagkat nandun na sila sa Book 8 Opo, pang 8 libro na nga po nila, Sen. Oo. Isipin mo na lang, yung Book 1 halimbawa, 1,000 na lang Ang pahina, ang pages. 1,000 dokumento na lang yun. Oho, oho. Sa mga tuwid, yung Book 1, meron ng 1,000 documents ang nanotaryo nila. Oo. Nung Book 2, 2,000 na. Oho. Nung Book 3, 3,000. Book 4, 4,000. Book 5, 5,000. Book 6, Book 8 na Opo. So papalapit na sa 8,000 documents
Sino yung pumipirma roon na itinalaga mo? Kung hindi man ikaw ang talagang pumirma roon. Oho. Dapat bali na, ngayon, ito naman Blue Ribbon Committee, hindi man lang nila tinatawag kung sino yung taong nandoon. Opo. Di ba? Paano nakuha ni Gutesa? Sino yung nagpahiram kay Gutesa nung dry seal o kaya yung stampad? Oho. Kung a-assumein natin na si Gutesa lahat ang gumawa ng lahat ng ito. Totoo. Eh, Sino pong nagpapanotaryo sa ating bansa ngayon? Oho. Pumunta po kayo sa mga lugar na kung saan meron pong City Hall. Alam mo ba, Quezon City Hall. Kaya RTC, O kaya sa Manila. Oho. Hall of Justice. mga ganyan. Napakarami po niya nakapaligid dyan. Oho. Lahat po na nagpapanotaryo, dyan pupunta, dyan tutungo yan. May dala-dala silang papeles nila at yan ang ibibigay dun sa kung sino man ang makakaharap niya ron. Tama. At magtatatakan lahat yung ilan yung dokumento niya at saka siya magbabayad. Meron bang isa sa kanilang nagpapanotaryo ang magpipilit na sabihin na bago siya umalis, Sir, ma'am, Oho. pasensya na po, bago ako umalis, ay gusto ko pong malaman kung kayo po talaga yung pumirma rito. Kayo po ba yung, kasi po nakalagay rito, Attorney Espera. Ayan, Kayo po ba ito? Kayo po ba ito? Oho. Halimbawa, sinabi niya, pakipirma niyo nga uli ito, baka hindi po kayo ito eh. Nako. Oho. Meron ba taong magsasabi ng gano'n at magpipilit at uusisain niya na yung pumirma talaga ay yung nakita niyang taong nandun? Baka wala pang ganun, sir. Ngayon, hindi man lang nila, sasabihin nila ngayon na kung merong taong itinalaga kung sino man yung abogadang nagtalaga nun, o diyan ka, para ito, pakinabang natin ito, isip-isipin mo, napasa siya 2021 lang. Bago nga lang po eh. Book 8 na siya. Oho. Yung law office namin dyan, ang tagal na nun. Baka yung book 1 hindi nila Hindi napuno. pa At saka natatapos. ayaw na nilang magnotaryo kasi hindi yun ang talagang kinabubuhay ng aming law office eh. Totoo po. Nangangailangan lang kung minsan ay talagang mabilisan may pagnotaryo. Kaya lang siguro maaring maglagay kami ron. Pero yung talagang para yun ang gawin naming ang hanap buhay na, hanap buhay, hindi yun eh. Hindi yun, yes po. Itong abogadang ito, iyon ang kanyang hanap buhay. Kaya nga may mga branches sa Senate, di ba? O ngayon sasabihin niya, hindi. Maaring hindi mo pirma yun. Pero sisiguruhin ko sa'yo, kung nakikinig ka, Atty. Espera, tao mo yung nilagay mo doon. Kasi hindi ka abot sa pang-8 libro. Oho. Kung wala kang taong itinalaga doon at siya ang pumipirma in your behalf. Oho. At marami akong makukuha ng dokumento. At sa sandaling makuha ko yung mga dokumento na yan at naikumpara ko na yung pumirma kay Gutesa, ganun din yung nakapirma Yes. doon sa mga ibang dokumento na dumaan sa iyong opisina, may kalalagyan ka, attorney. Yan masasabi ko Delikado. sa'yo. Eh, may nauna na nga dalawang, di ba, kaso yung Chesa. Kaya gusto ko yung marami. Opo. Kaya humihingi ako ng sample ng January, February, March, April, May, June, July, August. Oho. Kasi may September na ako, yung kay Gutesa, di ba? Opo, Ikukumpara ko ngayon sa mga naunang mga pangyayari. Oho. At saka ano, sir, bakit to nagpagawa, ewan ko lang, doon sa executive judge ng Maynila, hindi ba niya nakikita man lang? Siguro kinumpara man niya. Kasi sinabi nga, peke agad eh. Di ba doon sa kanyang desisyon daw? Nung nagpunta ako doon, Oho. nagkaharap kami. Nga pala, pumunta nga pala kayo, no? Ang sabi ko Manila sa kanya, RTC. Judge, hindi naman ka ako, ang pakay ko ay yung matukoy natin kung pirma niya. Sa aking palagay, hindi niya pirma yan. Ayan, opo. Pero merong nagnunotaryo sa pangalan niya sa lugar na yan. Oho. Ang gusto ko lang sanang i-request sa inyo, kung papayag kayo, makakuha ko ng ilang piraso ng mga ninotaryo niya sa Yung mga iba pa. nakaraang panahon. Yan. And sabi naman niya, Senator, ano po pagka ganito po kasi ang nature ng request, sa Supreme Court po Supreme kayo Court pala yun, pumunta. dumaan. Oho. Hindi naman ako nagpilit, yun pala yung tuntunin. Opo. Hindi nagpasalamat ako sa kanya. Pero alam niya from the beginning na yung aking pakay, magkumpara lang ako. Opo. Kasi maring hindi niya nga pirma yun. Pero pumayag siya na isang tao ang pipirma para sa kanya. Oho. Yan ang katotohanan dyan. At sa sandaling ma-establish ko yan, at talagang gagawin ko yan, ngayon pa lang, hindi kita tinatakot, Atty. Espera, may kalalagyan ka. Nako. Yan, yung judge naman, nakiusap ako na bigyan ako ng ano man ang magiging Opo. outcome ng kanyang investigasyon. Hindi niya ako binigyan, diniretso niya sa Blue Ribbon Committee kasi hindi raw ako partido. Yung kayang Blue Ribbon Committee, partido kaya rito? Kasi hindi naman siya pumunta sa Blue Ribbon Committee para doon siya mag-complain na hindi ko pirma yan eh. Oho. Dapat ang una niyang ginawa, nag-represent siya doon sa pumunta siya sa Blue Ribbon, magkukumplain, hindi po akong pumirma niyan. Nakita ko po na noong kayo po yung nag-hearing, tama, nasinagan ko po, pero hindi po ako yan. Oho. So I'm lodging a personal complaint, hindi po ako yan para patotohanan ko. Ayun, ganun pala ang proseso O, dapat. paano nangyari? Sino ba nagpasimula ng investigasyon? Hindi rin ako, nagpunta lang ako doon kasi alam ko, nababasa ko lang sa na mag-iimbestiga. So, sino ang nagpasimuno ng investigasyon? Oho. Bakit nasa sentro ngayon? Ito yung pinag-uusapan natin. Undermining the whistleblower. Oho. Ngayon, ito, i-discuss natin. Kahapon, Jen, Opo. ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Opo. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Nako. Sinirculate ito across sa social media. Ito Viral yung yan. nakalagay na post na kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Oho.
Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page po mismo. Yung Opo. page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, ha? Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun po. May Vietnamese accounts, karamihan ha. Oo. So kung nako. halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts, para kunwari, maraming Marami sumusuporta. nag-suporta at kumukomment. Opo. Oo, ha. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon, sa bandang ibaba, right Opo, side, opo. nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol. Yes po. So parang ginamit pa yung logo nung TV station, opo, oo. isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. O isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. Ayan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, Luis Orbon. Oo. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan yung email nila. Ayan, hello at cdgminds.com. Ang ano kasi, CDG Media yung, Minds. yung ang ginagamit nila ay CDG. Ang advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayan, makikita mo, no? So, yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon. Ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, Kung totoong tao ba yan? nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Ano ba? Kilala niyo ba? Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang halata. Akala ba ganun nila? mo ba? Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Kasi akala nyo hindi kayo marunong sa computer sen at saka hindi kayo marunong sa social media, no? Hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman Ayan, tama po kayo. May pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Yan. Ayan ang itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sa iba. Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign Opo. at binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orly Gutesa. Ayan, makikita nyo yung isa-isa yan, ano? Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, Opo. nakikita mo. Ang pangalawa, dapat alam mo, sabi niya. Yan, no? opo, Ayan, dapat nakikita alam nyo mo, yung kanilang post. Ayan, no? Yung pangatlo, balita on the go. Ayan. Ayan, opo. Yung pang-apat, chiefs of staff. Chiefs of staff. So ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong, bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. So lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre po, kumikita sila dyan doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yung kanilang agenda, At para iligaw ang ating mga kababayan na maaaring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung nanonood ba yun, nabasa mo ito ni Gutesa, baka humina ang loob yun, Kasi puro nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Pare-parehas yun, Iba't ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Ayan, tingnan mo yan, Iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan din, ano? Ito ay ni loans magmula noong October 24 hanggang October 29. So talaga palang Ito pa, alam mo, ang kanilang ginagasta bawat araw, merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, So, gagasta sila.
Noong una, medyo nagtitipid eh. Kasi nag 500 pesos lang. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito eh. Manlilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman, oo. Ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binubus so, na umaabot gusto, no? hanggang 4,000. Binubus nga sila. Opo. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po, oo. So, ang gastos nila, sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos kasama yung boosting din. So, ano ang pakay nila? Oo. Manlin lang. Opo. Mailigaw ang taong bayan. At So, ang talaga, gastos oo. ay ganun karami para sa ganun, patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganon, times 10 kasi mga 10 pala, iba't ibang lugar saan, no? Ibubus nilang lahat, mamalak kahit pa paano. So, gumagasta sila talaga. So, Opo, oo. sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to dyan, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito dyan, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page, oo. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control, Opo. bakit ngayon nag-sip sila dun sa paninira? Character assassination na nangyayari. Sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin, sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito? Opo. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news? October 24 hanggang October 29. Oho. Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. Ang November schedule. nga. November 14 na po. ngayon, tama-tama lang na sirain si Gutesa. Akala nila ngayon. So, kapag oo. pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Yun pala. Yun ang kanilang objective ngayon. Oho. Ngaya lang, medyo mahirapan sila ngayon sapagkat unang-una, ang mga taong bayan ngayon, Matalino nalalaman na na nila Opo. ang pinatutunguhan nila. Yan ang sinasabi natin dyan. Ayun pala, oh. Di natapos tayo ngayon dun sa pangalawa, no, di ba? Yung undermining the whistleblower. The whistleblower, opo. Pagkatapos gagawa sila ng pangatlo. Gagamitin nila yung blue ribbon na parang shield. Parang pantakip din. Oho, oho. Di ba? Ba, medyo, ano yan, Sen, ha? Di ba marami ng pronouncements yung mga opisyalis ng blue ribbon na si Gutesa fraudulent ang ano nito. Di ba? Ganyan-ganyan. So pagdating niya sa, wala na sigurong, akala nila, wala nang maniniwala. Pati kayo ho, dinidiscredit din. Pati di ako ba? ngayon dinidiscredit. Oo. So, ano ngayon ang patutunguhan ng ano na yan? Papalihis na. Papalihis na. Oho. So, palagi ko sinasabi, kung tayo po'y para sa bansa, kung tayo po'y para sa kapakanan ng taong bayan, sapagkat ang ginawa nila ay pandarambong sa kaban ng bayan, ayaw nyo ba na makilala natin kung sino yung malalaking taong nagpasimula niyan? At siya yung talagang, kumbaga ay, sila yung nagpasasa sa pera ng bayan. Oho. Walang natira sa mga pobreng Pilipino. Nagagalit ang Pilipino. Ngayon, ang gusto nila, hindi matukoy yung mga yun. Oo. Kung ang layunin natin ay isa, makita natin kung sino talaga yung mga tao sa likod ng mga yan, bakit hindi natin gamitin ang blue ribbon sa iisang direksyon? Bakit tayo nag-aaway-away? Ba't kinakailangan yung manira ng tao? Oho. Tumistigo si Gutesa. Hindi sa kanya sariling kapakanan. Sabi nga natin dyan, nung nakaraan, Totoo po. Gutesa has nothing to gain. Walang mapapakinabang. Gutesa has everything to lose. Yes. Di ba? Pati safety niya, pamilya Pero niya. ngayon, pati notaryo, akala mo, siyang may kasalanan. Big deal yung notaryo, eh. Ang totoo niyan eh, Oo. siya nga yung biktima rito eh. Nagpanotaryo lang ang tao eh. Siya nga yung pa yung sinisi. Kung iba-iba yan, Sen, mukhang hinahabol na ngayon ng notaryo dyan. Hindi ba may sinasabi na ididimanda raw siya ng paano siya magkakaroon ng kasalanan na perjury? Oo. Umarap nga siya sa Blue Ribbon Committee. Ibang usapan pa yun eh. Oo. Sumumpa ako sa harap ninyo. Pinagtatanong ninyo ako. Pagkatapos, igigisa ninyo ako dito sa notaryo na kaya ko lang naman ginawa yun sapagkat yun ang sinabi ni Senator Marcoleta, Oo. pandagdag sa aking kumpiyansa sa kanya, ipanotaryo mo yan. Dahil Oo. hindi ko nga siya kilala eh. So, siya ngayon ang biktima, siya ngayon pa yung Yan. ginagawa na siya may pakanan yan at ngayon yung itong ginawa nila ngayon na pinilit daw namin ni Mike Defensor. Isip-isipin mong gagawin ng mga tao ito. At meron pang, isingit ko lang siya, dagdag ko, meron pang mga ilang mga abogado nagsasalita na pati daw yung senador, ayaw pang tukuyin yung pangalan niya na nasa likod ni Gutesa ay maaari din papanagutin. Isip-isipin mo. Isip-isipin Mga mo. abogado ito siya na nagsasalita, ha? Oo. Mga abogado? Mga abogado rin po, eh. Nakakaawa naman yung mga abogado. Yun po ang sinasabi nila. Kasi nga, kung papapaniwalaan nilang tao na pinilit nga namin siya ni Mike Defensor. Yan, yung punto na yan. Hindi ba? Pati ho yung doon sa notaryo daw, kung bahagi daw yun ng parang
pagmamali o pagpeke doon sa kanyang affidavit, eh may pananagutan din daw kayo doon, Sen. O, paano ngayon? Kung mapatunayan na ang dami mo palang ninitaryo, tingnan mo pare-pareho yung pirma. Yun ang malangkot na katotohanan. Paano pananagutan ito? I-disown niya ngayon lahat yun. Oho. O, paano yung nagpanotaryo sa kanya? Baka mamaya mag-rally sila doon sa ano na yun. Kung gano'n ka, kasi naka-book 8 na pala siya. Nasa book 8 na ito eh. Oho. Eh, palagay mo na lang na 10,000 na tao na yung nagpanotaryo sa kanya. Nako, Kasi oho. hindi ko alam kung gaano kakapal yung ano niya eh, yung isang libro eh. Yan. Ay, no. Anyway, Sen, tatlo na tayo. Oh, pagkatapos, meron pang shifting narratives. Yung ipinapalit-palit nila. Oho. Di ba? Nag-iiba-iba ng ano. O, sabi nila, pwede natin gawing state witness si ganito. Teka muna. Ikaw ang pinakamalaki dyan eh. Ikaw pang magiging state witness. Nakikita mo yung ano, nakikita mo yung pattern. Yes po. Mga pattern ito eh. Kapag ito'y pinagsama-sama mo yung pattern na to, maliwanag na maliwanag, ililihis nila. Ayun. Isisinsay nila yung katotohanan. Kaya pala dinidiscredit din ng mag-asawang, Diskaya. Kasama yun yun eh. Ito Oo. yung panghuli, ito yung diversion and deflection. Aho. Di ba? Pang-5. Oho. Oo. Diversion and deflection. Paano naman daw nila gagawin yan, Sen? Yung ano? Yung diversion and deflection na binabanggit ninyo. Oh. I-blame nga nila yung kamukha ng, hindi, may kasalanan yung nakarang administrasyon eh. So yun ang diversion. Hindi ba pinipilit nilang palitawin dun sa mga naunang testigo? Teka muna, bakit ito lang yan? Paano yung between 2012 to ganito, 2016, between 2010 to 2016, nasaan yung mga yun? Yun ang diversion. Kaya pala, So ibig sabihin ngayon, teka muna, kasama ba sila sa 2025 na pati yung budget inilikot ninyo? Kasama ba sila ron? Kasama ba sila doon sa mga tumira ng program? Kasama ba sila doon sa allocable? Kasama ba sila sa leadership? Pinag-uusapan natin eh. One administration ago. So, pagsama-samahin mo itong pattern na to, iisang direksyon eh. Ililigaw natin. Para sa ganun, makaiwas tayo. Para ngayon, makalimutan natin, sila yung matukoy. Mga ilang ano lang naman yan. Alam mo, Pilipino, malilimutin yan. Opo. Pag may bagong issue, Yan. Yun ang kanilang pag-asa. Kaya mga kababayang nakikinig, Huwag po kayong bibitaw. Huwag niyo pong kalilimutan na ang inyo pong pera, ang pera ng kabanang bayan ay inaswang po ng mga tao ito. Nako. Huwag po kayo makakalimot. Ayan. Pero ako naman, Sen, naniniwala na higit na nakararaming Pilipino ang gusto talaga malaman ang katotohanan sa likod ng ito. Paano nga natin gagawin yun kung pinipilit nilang pagtakpan lahat? Bagamat meron nga yun, sabi nyo nga, kung naliwanagan tayo, may mga ilang tao talaga na nag-ooperate, baka ma-divert nila ang isipan ng higit na nakararaming Pilipino, Sen. Ito malinaw na malinaw ito dyan, ha? Isipin mo, nagtatago sa CD Media Minds. Sa anino ng isang Luis Orbon. Nakuha na ito eh. Ang email niya, ayan, hello@cdmediaminds.com, website cdmediaminds.com. So, nakapag-comply siya doon sa requirements ng Meta. Kaya siya pinayagan. Kaya lang ito, hindi pwedeng ipagkibit balikat ito sapagkat seryoso ang ginagawa nila eh. Ay, massive ang campaign, Sen. Panlilinlang na tuwiran at deliberate na panlilinlang. Kaya ito ay ipipilitin ko ang DICT, ang NBI at saka yung CICC na makialam dito. Opo. Dapat ba, yan? Talagang malaman sa lalong madaling panahon, baka hindi lang po ganyan ang gagawin nila sa mga susunod, Sen. Ang kanilang target is 1 million audience. Subscribers and followers, Kung mapaniwala nga naman nila, yung kahit konti lang, ayaw kung mangyari yung bagay na yun. Kasi yung share, yan po yan eh. Isipin mo, Orly Gutesa, break silence. Pinilit lang ako, Nina Defensor at Marcoleta. Paano kung lumabas ito? At sabihin niyang, hindi po totoo lahat ang mga pinagsasabi ng mga walang hiya na yan. Kaya lang, yung iba na paniwala na. Nakadamage. Totoo, Sen, kasi pagka binasa mo po yung mga reactions, ngayon pala napatunayan na yung mga comment ay, baka yung mga comment na yun troll din yun eh. Kunyari lang, marami nagko-comment kasi ang haba po ng mga Hindi, napatunayan na namin na troll kasi. Ang karamihan, sa bawat 1,000, halimbawa, yung kalahati, Vietnamese accounts at saka Arabo eh. Ganun mo ba? Makikita mo Arabic yung ano eh. Paano mong hindi sasabihin na talagang gawa-gawa lahat ito? Hindi naman organic eh. Kaya makikita mo pati yung mga kunwari nagko-comment, naka-block yung yung mga kanilang identity, hindi makilala. Ang masakit dito, Jen, may mga taong ganito na kumita lamang, magkaroon lang ng pansariling pakinabang, kahit na mali, kahit na mailigaw, kahit na malinlang ang mga kababayan natin, gagawin nila eh. Sana kabaligtaran ang mangyari, maisip ng mga taong katulad nito na isa lang ang buhay ng tao dyan eh, di ba? Totoo po naman. Tumulong ka na lang sa bansa mo eh. Kaya lang talagang meron pa rin. Ito pandarambong sa kabang bayan. Akalain mo pakakasangkapan ka para pagtakpan mo ang ginawa nito ng mga tao sa likod ng mga maanumalyang flood control projects.
Masisikmura mo ba? Oho. Masisikmura mo ba? Pakakasangkapan ka sa pagtatakip ng pandarambong sa kababayan. Oho. Kumita ka lang. Anyway, doon sa pangatlo sen, sinabi nyo sa Blue Ribbon, kasi na-expect na marami ay magbabalik ang sesyon ninyo at ng Blue Ribbon sa announcement po ay by November 14. Ano ang ine-expect ninyo? At siyempre, dapat ito mabantayan din ito Kasi ng sa ating mga mga pahayag kababayan. nila, tatawagin daw nila si Gutesa para gisain sa ganito, para, o kaya siya ay pinagsakdal na sa DOJ Oho. para humarap sa kasong perjury. Anong perjury doon? Oho. Siya nga ang biniktima ng taong kinasangkapan ng notary public na yun eh. Pagkatapos siya pa ngayon ang ipagsasakdal mo. Oho. At saka, nowhere to be found daw itong Gutesa. Tapos sabi daw, sabi ninyo, nasa pagkukup ng Philippine Marine, sabi daw ni dating Congressman Mike Defensor, kaya tuloy na pilitan magsalita yung Philippine Navy. But teka, wala sa pagkukup namin, yung Gutesa na yan. Kaya sabi naman ng isang nagsasalimbayan ang fakery news. Fakery, gano'n. So, bahala na kayo dyan, Oho. di ba? Oho. Basta wala tayong sinasabing mga fake dito. Ayan. Ang ating ginagawa, ilabas kung sino gumagawa ng mga fake news na ito. Opo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi,
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.